Maing buntag sa tanan. Ignay mong tapat, maing buntag igsuon. No, I believe nga kanang we're so excited na mag-gather, mag-fellowship na sad, no? Maila-ila na sad ang wala pa mo kaila na sa imong tapat siguro or unsa ba, no? Kamusta siya? No? I believe no nga kanang daghan kaayo mo og kanang gusto ipangutana sa iya pero unya na lang siya, no? Sa tong pag-fellowship, no? After aning simbalay, no? I believe nga kanay mong tapad excited na pud na siya. So karon nga morning, no, manindog ta. And atong i-celebrate ang goodness sa Lord karon nga morning. So before ta mag-start, no, ako sa aning i-share nga verse sa inyong tanan na sa Luke 2 verse 8, no? Kani siya nga time, no, kay gipanganak na si Jesus. Amen. That night in a field near Bethlehem, shepherds were watching over their flocks. Suddenly, an angel of the Lord appeared in radiant splendor before them, lighting up the field with the blazing glory of God, and the shepherds were terrified. No? But the angel reassured them, saying, "Don't be afraid, for I have come to bring you good news." Ignay mong tapad, good news. No? The most joyous news to the world has ever heard, and it is for everyone and everywhere. No? For today in Bethlehem, our rescuer was born for you. Oh, born for you. Ignay tapat, born for you daw. No? He is the Lord Yahweh, the Messiah. No? You will recognize him by this miraculous sign. You will find a baby wrapped in strips of cloth and lying in the feeding trough. No, then all at once in the night sky, a vast number of glorious angels appeared. Grabe, no? Himaya kaayo ang pag-abot ni Lord diri sa kalibutan. The very armies of heaven, and they all praised God, singing, "Glory to God in the highest realms of heaven, for there is peace and a good hope given to the sons of men." Amen, hallelujah. Grabe kay ka-powerful, no? Ang words sa Lord, labi na katong pag-abot yun ni Jesus. Niabot yun si Jesus diri para luwason ka igsoon. And deserve kaayo ni Lord. Pasalamatan, no? Pasalamatan, dayigon karon nga buntag. Amen ba? So come on, let's just raise our hands. Let's close our eyes. Let's welcome the presence of the Lord wherever you are, no? Hallelujah. Lord, we recognize you. We thank you. Come on, enter his gates with thanksgiving. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Father, for you are so merciful. You are graceful, Father. You have given up your own Son for all of us to save us, Lord. Salamat, Lord. We praise you. We honor you. We love you, Lord. We love you, Lord. We praise
He's such a wonderful God. He deserves all our praises and thanksgiving. Lord Jesus, we thank you for what you have done to the cross. You are the Emmanuel, oh God. Lord, you are with us, Lord. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. We praise your name. With such gratitude in my heart, I'm here to thank you for all you are. You've been faithful all my days. In every season you remain, and I will enter your gates with thanksgiving. And Lord, I run into your arms, and my lips will sing of your goodness. For your love illuminates my heart.
us to the wonders of your love. We'll break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship the wonders of your love. We'll break these chains that bind us. The power of your touch releases us to worship the wonders of your love. We'll break the chains that bind. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. Oh, we worship you, the wonders of your love, Jesus. Oh, we love you, Lord, we love you, God. Oh, the wonders of your love. Oh, thank you, Jesus. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. Hallelujah, come on. Padayon lang ta nga magsimba, magpasalamat kay Lord. And let's read Ephesians chapter 3 verses 16 to 18. Yun ang words sa Lord. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with the power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have the power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. You know what, no? Maybe wala pa kayo ni sink in sa imo. Yes, maybe kadungog na ka a lot of times, but this is the truth, igsoon. Si Lord nahigugma gyud sa imuha. And ang verse nagaingon no, naga-pray ganing ang author. This was Paul telling the Ephesians church nga, I pray that you may have the power to grasp how wide, long, high, deep is the love of Christ. Ang prayer ni Paul is mas makabalo pa, no, ang mga Ephesians kung unsa kadako ang gugma ni Lord para sa ilaha. And say mga igsoon, it is my prayer for all of us, kita karon nga nasa simbalay, nga mas mutuo pagid ta, mas sabtan pagid nato, nga tinuod yun si Lord na higugma sa atoa. Because I tell you, igsoon, pag ikaw once convinced kay ka nga si Lord na higugma sa imong kinabuhi, then I tell you, no, even in the midst, no, of chaos, unsa man ang imong kahimtang nga giagyan karon, still
you will have that peace inside you. You will have that assurance inside you na kabalo ka, dili ka pasagdan sa Ginoo. Kay kabalo ka nga naigugma si Lord sa imuha. And I tell you no, ang gugma ni Lord Ikson, as His word says, His love endures forever. Dili gyud mawala ang gugma ni Lord sa imuhang kinabuhi. So right now, as we continue to worship God through this song, I want us all to raise our hands. Come on, Ikson, ikaw di ang nakaroon. Ayaw lang pagpaminaw, ayaw lang attend diha. But I encourage you, raise your hands to the Lord this time and begin to believe in your heart nga si Lord na higugma gyud sa imuha. Si Lord dili gid magpasagad sa imuha. Dili ka biyaan sa Ginoo igsoon. Oh, the love of God. Father, we pray as your word says, Lord, every one of us will have the power, Lord God, to grasp how wide, how deep, how long, how high is the love of God for all of us. Come on, sing it. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, worship Him this time. we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, Hallelujah, Lord. God, we thank you, Lord, for this time. We thank you, Lord, for this brand new day that you have given us. Lord, naapagyapon mi hangtod karon, Lord, because, Lord, you love us so, God. And you desire for us, Lord, to be in your love, to stay in your love, oh God. Father, I pray in Jesus' mighty name that every one of us, Lord, nga nakaroon sa Simbalay will be in the atmosphere of your love. Everyone, oh God, will be filled by your love, Lord. Everyone will be so convinced, oh God, nga Lord, na higugmagi ka sa ila, oh God. Oh God, this we pray, Spirit of the living God, through your touch, Lord, through your conviction, oh God. Lord, I pray, fill the hearts, Lord, of these people coming to you, oh God. Come on, just continue. Just continue to be in the attitude of worship. Hallelujah, God. Lord, we pray, Lord, have your way this time. Lord, I believe ang tanan, Lord, nga nakaron, dili aksidente, Lord God. But Lord, as your word says, Lord,
nga Lord na kay katuyuan sa matag kinabuhi. And I pray Lord nga kana nga will nimo ma-reveal Lord God sa tanan nga naa karon sa simbalay. Salamat kayo Father for your goodness, your faithfulness God, your tender mercies and love Lord for all of us. Oh God, blessed be your name. Hallelujah. This all we give thanks and pray in Jesus' mighty name. Come on. Atong mapakan si Lord mga igsoon. Sige no? Sige, before ka mulingkod, high five sa imong tapad. Ina siya nga, God loves you. We can now take our seats. Mayong buntag sa tuwang tanahan. Pakigreet ko sa imong tapad diha sa simbalay na siya mayong buntag igsoon. Nasalamat nga nakakaroon nagapil. I believe no, nalipay yun ang mga tao, no, ikaw, you are a first timer diha sa simbalay, or it could be no, couple of times or few times pa lang ka nakapil sa simbalay. I tell you no, nalipay ka ng person nga nag-invite sa imo, because this is really our desire no nga dili lang kami ang maka-experience sa kaayo sa Ginoo, but amo po nang ma-share ngadto sa uban. That's the reason nang nakakadiha. It's because gusto gyud sa nag-invite sa imo nga ikaw pod makatilaw pod ka kung unsa gyud ka maayo si Lord sa atong mga kinabuhi. Right? And so let me greet no tara nato mga simbalay. I understand na daghan na kay tag mga simbalay, praise God, no, from different locations, dili lang dari sa Cagayan de Oro, but nagyapon to other mga lugar like sa Bukidnon, and then sa Talakag yun, sa Lagunglong, sa Balingasag, sa El Salvador. No, so I cannot mention everyone, every location, but no, I believe God is spreading no this what we are doing, the simbalay. And so kami no sa leadership, we are so happy no nga mo ni gakahitabo karon sa church, and not just here sa Philippines but even outside. No, we have mga kauban nato no from United Kingdom, naapod sa US and other places. And so everyone no listening and joining with us this time sa simbalay, I greet you no a good morning, and I pray that after this simbalay no mapuno na sad ka, ma-empower, ma-strengthen na sad ka para maka-move forward ka sa imong tawag diha sa Ginoo. And of course, di na ako kalimtan, ako i-mention again ang tanang mga first timers, mga second timer, mga what we call mga VIP sa among mga simbalay no. Once again, salamat yun kayo nga niabot ka, you made that effort no, paunlakan nimo ang invitation sa tao nga nag-invite sa mga. Tell you no, you will not regret no if you just open up your heart this time and allow God to move. I believe na gibuhaton si Lord sa imo. And so let me say thank you no sa atong mga leaders, but of course Pastor Ayan and Pastor Cheng, our senior pastors of Ecclesia, for giving me this opportunity no nga maka-share sa atong tanan karon sa simbalay. And so wala kay lasa ko, I am John no, one of the primary leaders of Pastor Ayan and Pastor Cheng. And again, it's my honor no to share to you this time the word of the Lord. And so let's pray now. Can I just request everyone to bow our heads and let's pray. Father in heaven, salamat kay Lord again for this time that you have given us, Lord, to sit, Lord, in your presence. God, we believe you are with us. You are with every simbalay. And I pray that you will begin to minister, God, Lord, sa mga tao nga nadia, Lord, to different locations, oh God. Lord, your word will be received by your people, oh God. And Lord, you will continue, Lord, to work on the lives of each one. As you said in your word, Lord, being confident of this, that he who began a good work in us will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. And so God, with that confidence, oh God, salamat Lord sa imong pagabuhaton this time. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Kitang tanan mo ingon. Amen. Right. Sige no, so last Sunday, we had our monthly, dili siya yung consistent good nga every month, but dito tayo nagsimba sa atrium sa Kiat kay kisa mga nakaadto taas ang kamot di sa simbalay. Wow, salamat nung nga nag-appeal mo sa MUA dito sa Limkit kay Atrium. We had our
cell gathering, no? Tanang mga simbala from different locations, no? We have this monthly, hopefully consistent. But yeah, last Sunday, nagtapok ta rito sa atrium and we had so much fun, no? Aside na lingaw ta, nag-enjoy ta, no? Fellowship with one another. More importantly is we received that word from the Lord, no? Na ministeryuhan ta. I believe ang matagisa sa to, no? Receive our portion from last Sunday. And so let me just give a recap, no? Sa Sunday message na to. Last Sunday sa atrium, Pastor Ian shared to us, no, the message of being ready or how to be ready. You have their flash, no, sa screen. How to be ready or being ready ang message ni Pastor Ian during last Sunday sa morning of fellowship. And the points, no, Pastor Ian shared to us 3 points. Number 1 is be alive, be aligned, and be in your assignment. So basically, no, we are told or we were encouraged nga there is that day nga moabot nga si Lord mobalik yun. Amen ba? And that day will be a day of judgment. And all of us, no, maghatag tag account kung giunsa to pag kinabuhi ang ato ang kinabuhi dari sa kalibutan. That's why we need to be prepared. We need to be ready. And how to be ready? We have these 3 points. Be alive talks about, no, nakaibuhi nga connection kay Lord. Talks about our spirituality na atong ginaatiman, gina-prioritize good. And then, kadua, be aligned, meaning you should be connected, no, to God, to His people, para nakay right pod nga guidance sa imong kinabuhi. Be in your assignment, very important nga. Kabaluta, nga nung naata dari sa kalibutan, ug maogid ang ato ang ginabuhat pod. And so, this morning, no, be ready last Sunday, ang akong title, no, for this time or this Sunday is, what are you waiting for? Ini imong tapad unsa pa man ang imong gihulat. Nagulat kag Pasko, Bermans na ba? Di ba? What are you waiting for? So, last Sunday, be ready. And kung na-ready na ka, then unsa pa man ang imong gihulat. Di ba? So, it's like a question and the right answer to that question is, you should act now. Tama, di ba? Kung na-ready na ka, nakabalo na ka, then the next thing to do is to move, to make actions. Because sayang kayo nga, nakadungog na ka sa mensahe sa Ginoo, na-receive nimo ang word, ang instruction ni Lord, but then, dili ka mo respond. That's why, what are you waiting for? In the book of Psalms chapter 34 verse 8, ingon di ang word sa Ginoo, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Hallelujah. Mo agree ba tani? No, the verse, no, kung imong subton, naga-invite sa ato ba? Mura ba taga akong na-picture, it's, ni adto ka og mall, I don't know kung napabalik ka rin, but I believe napagyapon. Kabantay ka ng mga free samples, ka ng mga bagong nga produkto gani nga i-introduce sa market. Di ba nasa yung mga gitawag og free taste? Di ba? Nga may ganun sila nga sulayin ni, nindot kay ni, lami kay ni, I tell you, maganahan ka ni. So, marking ana, ibitawang appeal, ani nga verse, si Lord naga-invite nga, sulayi ba taste? And after your taste, mo niyang mahitabo daw, ingon ang word sa Lord, taste and see that the Lord is good. Kung imo lang daw sulayan, kung imo lang daw tilawan, di ba kay makita nimo nga si Lord maayo gyud. Amen ba? And then ingon pagit siya, blessed is the one who takes refuge in Him. Hello. Kinsay nakasulay og makaingon nga si Lord maayo gyud. Amen ba? Ako personally, more on this message today is ako ang mga personal nga experience, unsa kong life before nga wala ko sa Ginoo, and unsa pud ang akong life karon nga nakatilaw ko ug makaingon ko nga nindot gid ay ang kinabuhi nga naa sa Ginoo. And out from this verse, we will realize nga duha lang ka klase nga kinabuhi ang imong pwede ma-experience dari sa kalibutan. Okay? Let me repeat that. Duha lang ka klase nga kinabuhi ang imong pwede ma-experience. And dili ka maka-experience both at the same time. Dili pwede idungan eh. It's either nakakaning isa or it's either kaning isa ang imuhang kinabuhi. And what are those two kinds of life? First is life nga nasa Ginoo.
And then of course, the obvious second is life nga wala sa Ginoo. Because ang verse nagaingon sulayi. So naay mga tao nga ni sulay, ni tilaw, and then na-experience silang kinabuhi nga maayo diya sa Ginoo. But then naapoy mga tao, which is ato na makita karon sa palibot, nga mga tao nga even though si Lord sige nag-invite sa ila, sige nagduol sa ila, gagamit ang mga tao si Lord sa ilang mga kinabuhi. But then, they still refuse to choose to be with God. Naba mo'y kay ilana. Ayuli nga yung tapad kay nipili na siya kay Lord. That's why naa siya karon. Amen ba? Very clear. Na ay mga tao nga ilang kinabuhi, gibutang nila diya sa Ginoo. Na po yung mga tao nga, gipili nila nga, dili sa Ginoo. But ang verse, ang pulong sa Ginoo will prove true sa mga tao nga mupili daw nga magkinabuhi diya sa Ginoo, kinabuhi na nga bulahan. Ingon diya, blessed is the one who takes refuge in Him. Kung pilion daw nimo si Lord, dili gi ka magmahay. Makita gini mo nga maayo si Lord ug ang imong kinabuhi diya sa Ginoo is blessed nga kinabuhi. Hello. Kasi gusto na nga kinabuhi. Kinabuhi nga bulahan. Amen ba? I believe kitang tanan. Gusto tag kinabuhi nga maayo. Kitang tayo nagunawa tag kinabuhi nga nindot, successful. And I tell you, no, ang verse nagaingon ka na nga kinabuhi, diha na nimo matilawan sa Ginoo. God is giving us the opportunity of a lifetime. Igsoon ang ato ang kinabuhi, dili na siya murag aksidente lang. Life does not happen by chance. No. Ang kinabuhi no is a result of the decisions nga imong gibuhat. Naing anak ka, mao na imong kinabuhi ka, it's because nag-decide ka before, nagpili ka sa ka-decision before, nga naghatod sa imo sa imong kahimtang karon. And so kung gusto kag maayo nga ugma, very important nga karon, magbuhat kag insakto nga desisyon. Hello. Magbuhat kag tama nga desisyon. And balikon ako ang verse, ingon dani, no? Taste and see. Si Lord naghatag og opportunity sa atua nga i-experience nato ang kinabuhi nga naa sa iya. And again, kung pilion na nimo, kung buhaton na nimo nga desisyon, igsuon, blessed is the one who takes refuge in Him. God is giving us this opportunity of a lifetime. No, I tell you, kung ikaw nakada sa simbalay, nakadungog ka nga mensahe, igsuon, mag-rejoice ka. Ako pa sa imo, no? Lain sure kayo, awkward sila nga, diba mo, ang ubanda sa imo mga kauban si balay, naglingkod, naminan ikaw, kahit nakag-ambak, magsadya ka. But gano'n nakaingon ko, it's because ako gyapon sa una igsuon, no? Kung ikaw first timer ka, niagi gyapon ko before, nga nag-first time ko, og appeal sa ingani nga tapok. Niagi gyapon ko nga first time na nag-invite sa ko, nilingkod lang pug ko, and then wala gyud ko'y kaalamag bitaw nga lakaday unsab day niya ako nasudlan. Abi ko bag unsa ni. So like the culture shock gyud ko. Because gi-invite ko, I was thinking nga moadto mi sa among usual nga place, but then wala ko kabalo nga lahi di ako naadtuan. Ing-ani nga setup na ay nag-share sa pulong sa Ginoo. And then ako, dili gyud ko actually gyud. Lain pa ng word nga fun, no? But dili kay ko ka-relate. Na lang kay para dili kita ingon tantong kan babugoy bitaw. Pero as in dili ko ka-relate when it comes to God, Bible, worship sa Ginoo nako. Dili gina mo akong hilig. Kung imo na kong i-invite og beach party, house party, di ba, laag-laag ka na. Murag, masabayan, di ka. But then, tungod atong first time nga nag-appeal ko sa ingani nga setup, simbalay, simba sa Ginoo. You know what happened, no? Since that day, akong kinabuhi, nausab gyud igsuon. Before, no, sa wala pa ko sa Ginoo, akong kinabuhi, makaingon jud ko nga, wala na ko mag-expect nga naapay maayo nga mahitabo sa akong kinabuhi. Honestly, gyud, ako mayon ko,
murag pagpangutanon ko unsa imong nakita nga mahitabo sa imong life 5 years from now. Kung makahulat ka sa ka-oras, maghulat di ka sa ka-oras, kaya wadyo kayo matubagan nga pangutana, maglisod ko. Kaya naman, ngit-ngit na kay sa kuha para sa ako akong kaugmaon. Murag, ambot, unsay mahitabo, murag inganir siguro gyapon. Nga, magtambay lang ko sa amuang barangay, no, uban sa kong mga barkada, sige lang og bisyo, inom, sigarilyo, sayo kay kumuuli, sayo sa buntag na, usahay, dili na ganing. No, so, ang akong life is a complete, gabi na akong i-istorya ang tanga words, failure. Yes, it is true. Failure, nagiko sa akong matay igsoon. Even ang mga tao, akong relatives, akong kauban sa balay, mayngon sa ko, unsa nalay kaugmaon aning bataa. Asa naman ni padulong bataa. Ako po, mo akong kakadungog, and ako nakita, mo pinahitabo sa akong life. So wala na ko'y nakita nga kaugmaon pa. Out of school youth na ko, no, nagtambay na lang ko, nagsulay kong trabaho, thinking okay, basin mas mo improve atong kinabuhi dyan, manarbaho ta, pero nisambot na ako kabisyoso, kaya naman mo kay kwarta. So, pag makasweldo, minsan sa mga barkada, diretso dayon inom, diretso dayon laag-laag. So, nahimong tuyok-tuyok na lang gid akong kinabuhi. But then, because of that one day, igsaon, nga gi-invite ko ingani nga tapok, no, nalipay kay ko, you know what, no, looking back sa akong kinabuhi, ug asa ko gidala sa Ginoo karon, kay ko salamat kay na first time nga nahitabo, nga naka-appeal kog simba sa Ginoo, na gigamit si Lord nga tao sa akong life nga ako nakaila, na-connect balik sa Ginoo. And since that day, akong kinabig so I tell you, ni uswag pagmayagid. Ni-improve to levels that I never thought nga makaabot ko diha. O, even ka nang pag-graduate o college na ko. Murag, hands up, nagikuha na. O, okay. Alam nga naman, di ka mo hands up nga, ikatulo ko nag-first year, ikaduha ko nag-second year, ikaduha ko nag-third year, diha, nagikukutob. Wala na dyan kalaw sa fourth year, niundang dahil kay, bulak-bul man kayo lagi. Third year to, na kong status, sa pangalan lang, pero dagan kayo ng mga back subject ba? INC, incomplete lagi. Ako na kapuya, naka-eskwila, oy, marag, pila katuwig na ba ko nag-eskwila? No, marag, ang total, mga 10 years siguro. Grabe lagi na. Kadumdum ko, nagpaila-ila mo mga classmates sa classroom, no? Ningon sa akin, introduce yourself, give a short background. Ako si Kuan, I am 16. Pag yung kayo, I'm 16, na-shock ko kayo ko, wala ka. Haya pa ni singkin sa ko, wala ka. Tigulang, naman gede kay ko ba? First year ko, pero 20 years old, pamanggo. Kula ko, lawa kayo, oy. Kaya as in, wala na ko mag-expect again, isa po ka na makagraduate, wala na. But you know what happened? That time nga, nakaila ko sa Ginoo. I tell you, no, amazing kasi Lord. Nakahuman ko sa mga pag-eskwela. Hallelujah po ito, pakan si Lord. Tinood. I mean, laka Lord, grabe na, tinood gidi ay. Pag ang imong kinabuhi na sa Ginoo, naapay pag-asa igsoon. Maybe ikaw doon nakadya, discourage ka, wala nakabalog. Sa baka niya akong kinabuhi, napabaka ni pag-asa. You've come to the right place. Inay mo tapad, naka sa right place. Nga naay mahitabo nga mayo sa imong kinabuhi. Wala lang ko gipagraduate sa Ginoo, no? Giplastar pagi ko niya. Nga nakatrabaho ko. By the way, I'm a teacher by profession. So nagtudlo ko, nagpractice ko sa akong profession for 2 years sa saka school na risata sa Cagayan. And after no, na-resign ko. And then nag-venture, naami karon sa online. So you see, kanya akong naabtan karon sa akong kinabuhi, na glory to God, salamat kay sa Ginoo gyud. And again, asa mi nagsugutanan? Nagsugod lang gini atong first time ko naka-appeal sa ing-ani nga tabok. That's why ikaw no, kung first time ka diya, igsuon, congrats sa imo daan. Paki-congrats ko diya kung naay mga first timers yung simbalay na, congrats, this is the start of your, di ba? Day one road to success. Amen? Now, in connection ho katong Psalms 34 verse 8,
na si Lord naghahatag sa tong opportunity. And it's my prayer, kita tayo mo decide, mo respond accordingly to God's invitation. We need also to understand nga, ang atong mga kinabuhi, is really a product of the things nga ato ang ginadesisyonan, ginatrabaho. And so, we as human being, God created us to work. No? Munang ako nakarelate ko before, katulad tambay ko, abi na kong tsada ng tambay ba? Ay, tsada kaya ng tambay wala kay buhatan, masigara kang tanaw sa TV. Sige. Pero sa akong experience, makain ko ang pinakakapoy buhaton, kaya ka nang magtambay. Tinuod yun. Kaya naman, wala magut lagi-create sa Ginoo nga, walay buhaton. Hello? Gibuhatan ni Lord for a purpose, for a work. Klaro kayo na. In the book of Genesis, si Adam, after gi-create ni Lord, si Adam and Eve, gibutang niya sa garden, ang giingon si Lord, work the garden. So you see, gibuhatan ni Lord para na ay buhaton. Hello? Di mo tapad, na kay buhaton. Na ay ginapabuhat si Lord. And kung mo trabaho naman lang ta, kung muliok naman lang ta, dapat sa tama na nga mga butang. Hello? Di ba? Ako nadumduman ako nga, na ako isa kakauban before sa team nako nga medyo naglaylo siya, nagdistansya ba sa iyahang pag-alagad sa Ginoo. And ako grabe akong pray, Lord, ako ning ma-meet again, ma-encounter, Lord, just dalan ako igsuon kay taud-taud po siya nag-decide nga maglayo, di nagid mag-connect ba. And so, salamat siguro na nagka-istorya mi. And kabalo ka, akong gipa-realize sa iya ba nga, Brad, kabalo ba ka nga, yes, pila ka months baka nag-inactive? Okay, let's say 2 months, 3 months. So, feeling lugar nimo nga kato nga mga panahon porque wala kay apil-apil og cell group, wala kay devotional kada adlaw, wala kay apil sa mga church activities. Unsa lugar mo hayahay lugar kasi mong feeling lugar mo nalibre lugar ka, nakuhaan lugar kag mga load kung baga. Akong ipasabot sa nga dili, oy. Actually, although nawala to sa imuha, pero nitabo, dili may nga nabakanti ka. Kaya ako mo kung nasabtan siyang kahimtang, naglaylo siya, it's because, murag feeling niya, busy na kay siya ba? Nga, murag bitawag, dili na niya ma-insert sa iyahang schedule, ang iyahang tawag sa Ginoo. Kailangan sa kong mag-focus sa akong trabaho, kay, ana mo ang kahimtang niya, anak ko nasabtan siya ba? So, akong gipasabot siya nga, dili ba, doy? You know what? Yeah, wala ka nag-devo, wala ka nag-cell group, pero nabi ka gipuli ang mga butanga. Wala na ka nag-devotional. Pero, it doesn't mean wala ka gibuhat, nabakanti ka. Gipulian lang ni mong bago. Maybe nag-atong na kasi mong cellphone. Nagsige na lang ka og scroll. So you see, naagyap mong kagibuhat. Maybe wala na ka nag-appeal sa weekly nga cell group, pero naagyap mo kagiadtuan nga lahi. So you see, naagyapon kay gibuhat. Dili ingon nga nabakanti ka, nakuhaan ka sa imong schedule. So ako sang giingan nga, Brad, kung nga ni man gani nga, naagit ay ginabuhat sa kanunay, ay dapat atong buhaton kung unsay tama na lang atubangan sa Ginoo. Kay nga naman, nga mubuhat ka sa mga butang nga dili ra gyapon makatabang sa imo. What's the point? Di ba? We have the freedom to choose. Kanong pilion man nimo ang mga butang, buhaton ang mga butang that will lead you sa dili maayo. Hello? Why not? Since naaman sa imo ang pagpili, pilion na lang nimo nga mubuhat sa mga tama nga mga butang. Hello? And by doing so, si Lord nagasaad nga naa kay maabtan diya. Amen ba? So again, as human beings, kita nga gibuhat sa Ginoo, nature gid nato, normal na gid sa ato ang naay buhaton. And again, kumubuhat na malang ta, dapat mga insakto na lang ang mga butang. Amen? So to make the right actions in life, we need to have the following. So para mabuhat na to ang mga insakto nga butang, dapat we have these 3. No? So basically, ang akong message karon is, mo encourage itong tanan to put application to the things that we already know. Diya sa Ginoo. Okay, maybe most of us or some of us, we are so, kanang puno na kita with the knowledge of the word sa Ginoo, but then
when it comes to applying, less kayo ba? So I encourage everyone nga, it's not enough nga makabalo lang. Importante nga ato ang buhaton kung unsa matong naibal-an diha sa Ginoo. And again, to make the right actions in life, we need to have, number one, the right perspective about life. Hello? Importante kayo gyud para tama ang imong pagkinabuhi, dili masayang ang imong kinabuhi, you understand, you have that right understanding, right perspective about yourself, about life. Having the right perspective about life, number one, we need to understand our whole being. Dapat kailajog ka o kabalog ka sa imong pagkaikaw. Ikaw nga gibuhat diya sa Ginoo. Genesis chapter 2, verse 7, ingon diya ang word sa Lord. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Klaro kay ang word sa Lord. Nga ato ang composition, ang ato ang makeup, dili lang ta mga flesh, dili lang ta mga physical, dili lang ta mga lawas. Hello? Kusya na imong tapan na, dili lang ka lawas. Ikaw gabi imong atiman si imong lawas. Diba? But ang verse naga pasabot sa ato nga si Adam, no, giform siya from the dust of the ground, meaning giporma si Adam gikan sa abo, giporma ang iyang physical composition ng iyang lawas gikan sa abog. Now, after na form ang lawas ni Adan, wala pa gyapon siya nabuhi. Kompleto na ang kamot, ang tudlo 5 ka buok, kompleto na ang ilong, taloy-toy gamay, di ba? I mean, kompleto na ang lawas. But then clear kayo gyud nga wala pa nabuhi si Adam, even though complete na ang iyang physical composition. Kay kanusa mo nabuhi si Adam? Kanusa? Let's go back to the verse ingon dani. And breathe into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So the time di ay nga gibugahan ni Lord si Adam sa iyang nostrils, sa iyang ilong, the breath of life that comes from God, nisulod kang Adam, niingon ang pulong sa Ginoo, and he became a living being. That's the time nga nabuhi si Adam. So you see, dili lang ta mga lawas nga physical, but naaputay katong breath of life nga gikan sa Ginoo. Appeal to sa tong pagkakita. Hello? So it talks about the spiritual nature nato, spiritual composition nato. Ang book of John chapter 4, I think verse 24 nagaingon, God is spirit. Hello? Can we flash that verse? Di ba? God is spirit. So you see, God daw, spirit siya, and so katong gikan siya nga breath of life, that's spirit. Hello? So kita naatay lawas, physical, and then naaputay spiritual nature. Hello? Nganong importante man nga atong masabtan ni? Kay daghan magutaw nagkinabuhi nga ilang physical lang ang ilahang gitagaan og emphasis. And they think nga by doing nga ilang physical lang ilang ginaatiman, they will have a satisfied life. How can you be satisfied kung ang isa lang kabayin sa imong kinabuhi? In fact, dili gito mo tinuod nga ikaw. Kay going back to Adam, gipurma na yang lawas, wala pa mangyapon sa nabuhi. Ang tinuod niya nga kinabuhi katumang breath of life, the spiritual. Hello? Di ba? Para mas masabtan ni sa mga first timer, kumbaga kung mascot pa nga Jollibee, dili makamaingon nga tinuod gid sa Jollibee ba? Abi ko bag kuan na ni kanang karakter ni. Naaginibuhi gid dili ta mi nga nga boy sa Jollibee. Di ba? Kabalo ta nga naala na diha pero ang tinuod nga buhi katong tao sa sulod. So it's in the same manner kaya tong lawas mga dili Jollibee, mga mascot na yan. Barangay kag si Jollibee. Mga mascot lang nato ni. Kaya tong flesh katong unod. Ang tinuod nga kita katong naa sa sulod. Hello. And so again, going back to what I said,
People dream and work hard to have a satisfied and successful life, but are only taking care of the physical composition and neglecting the spiritual one. Unsaon nimo pagka-satisfy kung dili man kompleto, dili man right nga approach to life ang imong ginabuhat? Hello. Di ba? Material things will never touch our spirit. Let me say that again. Material things will never touch our spirit. Ang mga butang sa kalibutan, tamang na gina sa imong lawas ay makakuha na. But the spirit, no. Kaya unsa man day ang maka-fill in, unsa man day ang maka-touch sa soul, sa spirit, of course, walay lain si Lord. So to have a complete life, di ba, the right way to live your life, unahon mo itong sa sulod. Hello? If dili lang ka maghatag og focus sa imong physical nga kabahin, but you give importance, more importance to your spirit as well. Di ba? Dagan mga tao kwartahan na. They have all the things they could ever have dari sa kalibutan. Ang uban naglingsod na gani gasto sa ilang kwarta na ba diya sa simbalay. Nagproblema ni kon sa mo ginila akong kwarta daghan man mo kay ni o igsoon. Diba? Pero daghan tao mga naanay na abot let's say sa kalibutanon nga standard, dagag kwarta, dagag mga sakyanan, mga balay. But you see, some of these people, no? Even mga tao nga nagkinabuhi nga kalibutanon lang pero giniglect ang lang spiritual nature, giniglect si Lord sa life, dili gyapon sila truly satisfied. Empty gyapon sa sulod. Hello. Di ba, we hear the news, dagan kayo ni. Nga naay mga tao, nga mga sikat, celebrity na ganing. At the peak of success, but then nag-commit pagyapon og suicide. How come? Di ba? Kung kani mga butanga ang maghatag og katagbawan sa sulod, nga naman, nga makadungog tag mga story, nga naghikog siya. Kwartahan na, dagan nag mga butang. Di ba? Na ay pamilya niya. So you see, even people, dili gyapon enough para satisfied kasi mo ang kinabuhi. Kaya makasatisfy sa life igsuon, walay lain si Lord lang yun. Amen? John chapter 14 verse 27, ingon diha, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ingon si Lord, peace I live with you, my peace I give you. I do not give as the world gives. Ang kalibutan, nag-offer assurance sa life. You know what? Para successful ka, assured ka sa imong kinabuhi, buhatan mo. Ingan ang kalibutan sa imo. But you know what? No, dili na ingon nga long lasting. Dili na tinuod nga assurance. Si Lord dili siya ingana. But si Lord maghatag og peace nga even though wala man sa imong tanan mga butang, but since naa ka sa Ginoo, kabulo ka, naa ka sa Lord, naa ka sa kabubuton sa Ginoo, naa pagyapon kay tinuod nga peace sa sulod. Amen ba mga leaders? How many of you ka-experience na nga, na kay moments sa life nga murag challenging kay mong kinabuhi, na kay mga panginahanglanon nga wala diya karon dayon, but tungod kay kabulo ka nga naa ka sa Ginoo at peace pagyapon ka ba? Amen ba? Ako nga kadaghan ako nga nga mga moment being a father, no nga natay magibuhi, nakoy tulo ka anak, nakoy pamilya, naay mga times nga ka Lord, ako mga anak Lord. Pero you see, dili kay ko ingon nga mabala ka nga murag mapraning ba? Nagya po ng assurance, nagya po ng peace sulod nga. Lord, kabalo ko dili ko nimo pasagdan. Ingana nga peace ang gusto ni Lord para sa tuwa. Philippians chapter 4 verse 7 ingon diha. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Grabe, ang peace ni Lord dili para sa peace sa kalibutan. It transcends understanding. Dili ka makasabot, gubot ka ayo, pero ang mga tao nga nasa Ginoo at peace pagyapon. Hello. Another thing that we need to understand, no, or to have right perspective, we are created for God and for His purpose. To have the right perspective about life, aside nga, no, you understand your whole being, your composition. Ikado ay masabtan nimo
ang reason nga nung gibuhat ka sa Ginoo. That God created us for Himself, for His purpose. Ingon ang Isaiah chapter 43 verse 21, no? The people I formed for myself. Si Lord nagaingon, giform niya ang tao para sa iyang kaugalingon. Hello. Diba? Ambot ko makarelate ang mga bagong tubo karon, pero naikanta si David Pomeranz, diba nga, born for you? That I was born for you. Dili, oy, wala ka gibuhat para sa iya. Kaya ba sila nagradya, gibuhat juga para sa iyo. Wow, di ba? Sana all. No. Gibuhat ka ni Lord para sa iya. And then, that they may proclaim my praise. You see, na ay purpose si Lord. Gibuhat ka niya para sa iya o para sa iyang pleasure, para sa iyang praise. Hello. And kung imong ibutang imong kaugalingon, life begins to make sense. Iksoon. Hello. Daga mga tao, no, they don't live, they don't understand. Even nakabalo sila, but then, ang ilang pagkinabuhi is para silang mga kaugalingon. Ang uban gani, grabe nanay, unbreakable nga principle nga, basta kay wala lang ko giapakan nga tao. Buhaton na ako ang akong gusto. Nag-wayward, nag-drift away, nagitpagmayang tao. Because ang ila lang yun is kung unsay satisfy sa ila. Kabalo ka kulang ba na, kanang dili, as long as wala ko giapakan. How about si Lord? Wala ba ka nagunaw na nga, naapakan ba na ko si Lord, ani? Di ba? Pwede nga, wala ka giapakan nga tao, pero ang will sa Lord, ang purpose sa Lord sa imong life, natapakan na day nimo. For the sake nga, ma-pursue lang nimo ang imong gusto. And at the end, you see, daga nagtao, nag-attempt, nag-try ana, dili pagyapon sila satisfied. Amen ba? John 4:34, ingon ang word sa Lord, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Grabe si Jesus. Ang yadong pagkaon, di ba ang pagkaon, maghatag og satisfaction. Di ba gananta magkaon, di ba? After this, basi mga aon ang ubang mga simbalay. Di ba? I mean, kisa ba dili ganahan mo kaon? Di ba? Masatisfy ka, mag-enjoy ka. Ingon si Lord, sama daw anang pagkaon nga mag-enjoy, makasatisfy ang pagbuhat sa will sa Ginoo. Is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Kita grabe atong kaon, pero di ba? Kung wala tayo bot-bot sa will sa Lord, wala pagyapon, dili pagyapon ka tinuod nga satisfied. But Jesus is telling us, you know what? Kung buhaton lang nimo ang will ni Lord sa imong kinabuhi, you will be truly satisfied. Diha ta tinuod yun, igsoon nga matagbaw kay Lord o sa iyahang kabubuton. Ikadua, no? To make the right actions, that's number 1. Second is to have the right community. I tell you, so, dako kay nig-factor yun. Sa akong kinabuhi, anong nag-wayward, dili man ko bisyoso gid sa una. Oo. Dili ko kabulo man nigarilyo, dili ko kabulo mag-inom gyud. Nalang gi mga tao nga nagtudlo sa ako. Ako barkada one day ningon nitapad lang go, na nigarilyo sa ako, dili ko man nigarilyo. And then ingon siya, "Noy, sulay ba?" Dili ko ba makadaot, dili man ni makadaot. Ya pag gi-explain grabe scientific nga pag-explain, batanawat nawa. Yang gi-demonstrate pag gino. Nawa. So yupon ako. Ako po daw. Gisuyo pa man. Kita kado? Oh. Akong gibuhat, gisuyop na ko, pero wala na ako gitulon, gipugnan na ako diri. And then ako ra din gibuga. Oh, di ba? Wala, dili ka ba daw kay gipagawas sa mga yapon. So ako po nga, di ba? Way alama kay amo ba? Mo ra gito hinungdan gyud. Nga nahimo na din kong bisyoso, chain smoker. Nga murag average sa kumaurot sa una nga wala pa ko sa Ginoo, mga 20 ka stick. May gahanin no, tag 5 na rabaron. Tag 10. So, tag piso pa man na, 50 centavos. Dili sa ingon nga. Pero, you see, tungod kay nakakonect ko, wrong kind of connection, naapi wrong input sa kuha. And then, begin nga, nag-indulge pa ko sa mga mali nga mga butang. All because na-connect ko sa mali nga mga tao. Proverbs 13 verse 20, ingon diha,
Walk with the wise and become wise. Grabe, di ba? Ang pulong sa Ginoo, the wisdom behind the word, from the word of God. Nga kumulakaw kauban sa mga taong tarong, unsay mahitabo. You can never go wrong, matarong pugga. Hello? For a companion of fools suffers harm. Kumuban daw kag mga tao nga wala sa Ginoo, igsuon, madaot lang ka. Amen ba? Your companion determines your destination. Hello? Ang imong gikauban-uban, uban gid mo anak, kung asa mo padulong. Di ba? Ako karon nga pila ka years na ba ko sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo. 2012 December, so mga 13 years na ko. Praise God. Lord, salamat Lord sa 13 ka years nga na ako sa Ginoo. Kabalo ka? Kanang 13 years? Naay mga time nga mo balik ko kay karon mo na naminyo ko na nako sa lahi nga balay, nagsugod ko kan build sa akong kinabuhi pamilya. Pag mo balik ko dito sa lugar kung asa ko gatambay sa samong dapit ba sa mong baryo ba? Na grabe bay. More than 10 years na ang nilabay pero ako mga barkada 10 years before tambay sila karon. Guess what? Di ba? Di naman siya surprise Mga tambay ra gyapon sila karon. Grabe kayong kugla ka Lord. Kuya ani oy. 10 years nakapin ang nilabay. Maura gyapon bay? Hello. Ay lingay mong tapat kinay mahitabo nga bago siyang kinabuhi ana. Tinuod yun. Muna ako mga barkada pag muadto ko sa mong lugar bingin sila grabe na kay kanoy ba di nagi ka ma-reach. So di mo siya nagkawan na ritani dayon. But nasabtan ako ilang punto nga lahi na ang ako ang kinabuhi compared sa ila dati, pariya ramig kinabuhi. Mga tambay, mga bisyoso, si kabuntagan, si lag-inom, kadugay, pabarangay namin sa mong barangay. Kaya ako na, babarangay sa mong barangay. Tinood, kay gabi na kay kadlaw na saba, baka may sig-inom. So kung wala ko nag-decide nga mga lagad sa Ginoo, nako, ingani ragyapon akong kinabuhi, tambay ragyapon. Pero salamat sa Ginoo. The time nga nakiguban kog mga tao nga nangalagad sa Ginoo, that's the time nga naay nindot nga influence, nindot nga mga inputs ako na receive and naay maayong nahitabo sa akong kinabuhi. And so ikaw i-evaluate kinsa man ang imong mga kasabay karon mga igsoon. Tama ba na sila nga kind of people? Ikaw kung nakasimbalay ka na imong simbalay ang gapilan, tama gid ang community. Makatabang na nga mga tao sa imo. Ako I am so grateful sa mga tao nga gigamit sa Lord sa akong kinabuhi. Kay kung dili tungod sa ila dili mahitabo ning nahitabo sa kwa karon. Hello. Muna ikaw cell group member ka, nagunahuna kag biya, basin lang. Please lang wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Be connected, Igsoon. Kung nagluya ka, the more ka nga muduol si mong makauban. Igsoon, luya lagi ko batabangay ko ninyo. Bika, murag nagunaw na ako nga, last na gin Kaya ang sayop manggod po nato, kung kanong sa taluya, mo distansya po da. You need help. Hello. Muna nga, be connected sa imong cell group. Kung first timer ka, later on, i-invite ka og cell group sa imong kan, I encourage you sabay og cell group. Makatabang na nga mga tao sa imuha. Amen ba? Hello. Kinsay nalipay nga naa sila sa mga cell group nila. Hallelujah. Kinsay makaingon nga tinuod gyud. Right people, right influence, right destination. Hallelujah. Amen ba? And the last one, to make the right actions, the third one is the right game plan. Kani. Ambot lang kung ang uban nagplan, nabay game plan para sila mga kinabuhi. Kaya ang uban, murag ko na lang, kung asa ko dalon sa hangin, sa kapalaran ko, yawa na, oy, hunungan na nasig paminaw sa radyo. Di ba? No. Importante ka sa kinabuhi nga nakay plano. And kung magplano na lang ka, kanang tama nga plano igsoon. Amen? Romans chapter 12 verse 2, nagaingon di ang word sa Lord, do not conform to the pattern of this world. I will pause. Kana, let that sink in. Nga ang kalibutan daw na ay pattern. The world will teach us how we should live our lives.
Di ba, tudluan ta nga, kumbaga na ay formula to success. Dapat mag-eskwela kag insakto, di ba? Pagka mo manarbaho ka, or it could be, na ay kani, nindot ni nga opportunity. Di ba, maka-abroad ka. Pa maka-abroad ka ng lugar, mas dako ay mong income. Dagko, mangyapog mga gastuhonon dito. Tablar gyapon. The point is, ang kalibutan magtudlo sa imo og unsa man game plan nga kung gusto kag nindot nga kinabuing ani siya. But I tell you, nothing beats the ways of the Lord. Walay formula sa kalibutan nga makalabaw sa pamaagi gid sa Ginoo. Amen ba? Ako mo po na ako ang mindset sa una nga para nindot akong kinabuhi, mag-eskwela kog insakto, para makatrabaho kog maayo nga trabaho, and then makasugod kog establish akong kinabuhi. Daga mga tao nga na ilang panguna-una. And you know what happened? Wala gyapon na insakto ilang mga kinabuhi. Dili ba? Ako dagan ko kaila mga nindot o mga profession. Gwapo kay mga title sila mga pangalan, pero ang mga kinabuhi dili gyapon insakto. So you see, dili gyud na garantiya nga tungod graduate ka, it follows nindot imong kinabuhi. No, that's a lie. Amen. Ikadua is mga opportunity. Ako opportunity to go abroad. Na ako'y dagang mga previous nga co-worker, mga teachers na ako, kauban nga sa mga teacher, nga nakakaroon sa US. Kay in demand ko na kay ang teacher, labi na akong math teacher. So sige, encourage ako nga, sir, try sir, dani pag-appeal, pag-apply, I believe qualified man ka. Pwede ka mo cancer. Mo take aning opportunity. And imong wife, nurse, pagyud. Wow! Sir, perfect. Kay gabi gilang gigamit. Perfect. Teacher in demand, nurse in demand. Sir, nindot kay dari, dako kay offer. Gabi gyud. Yung kami sa mong wife, ako nang naminaw mo ba? Sige lang sir, okay na sir, dani lang ko sir. Kaya ako naunang, dili mo na, it's not about the place. Diba? It's about the right game plan sa kinabuhi. Kay abroad lagi ka. Ang pangutana, satisfied ba ka? Kontento ba ka? Makaingon bagi ka ni succeed ka sa imong kinabuhi. Kay talking about success, it's not about accumulating wealth. It's about doing your purpose. Amen ba? Murabag sa eskwelahan, assignment, lisod kayo nga nagbilar ka, nagbuhat kag project, pagka og magipasa ni mo, gignan ka nga, ay dili man na mao akong gipabuhat. Ingon ang teacher ba? What do you think? Sayang imong effort, useless gyapon, tama ba? Same, ang mga tao, grabe lang pagbudlay, grabe ang hard work nga gibuhat for things nga one day, biyaan na gyapon. Naay purpose sa Ginoo. Hello? Nga pag imong buhaton, naadari, ang assurance nga maayo nga kinabuhi. So kami ako nang dili lang ko mag-abroad. And so, tinood. I refuse. A lot of times, akong mga fellow teachers, mingon, sir, cancer hiring ka ron. Dani lang ko. Wala tod ko nag-abroad, pero, dollars gyapon akong gina-earn, oy. O convert lang to Philippine peso, di ba? Tinood. So, even though, sila na nga mga opportunity, honestly na, pag i-compare na kakong life, sa ila, makaingon ko, Lord, nindot, pagyapon akong kinabuhi, Lord. Hello? Satisfied pagyapon ko sa akong kinabuhi. Makita na ko siya, sige lag-lag-laag. Pag uli, bitaw, wala gyapon na pundar kay. Mag-abroad na sag ko, kay kung nahanaw mo to, kung mga na-earn, sige lang, mag-earn ko again. Cycle na lang ba? Ingana na lang ba ang kinabuhi? Diba? So, we refuse that. It's because nagtuo nga dili pinaaga ng mga buta nga makabaton kag nindot successful, satisfied na life. So, talking about game plan, unsa di ang tama nga game plan? Let me go back to the verse. Ingon diha, but be transformed by the renewing of your mind. Meaning, ayaw pag-awat sa pattern sa kalibutan. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, the right game plan is to know and do the will of God sa imong kinabuhi. The will of God is the right game plan para sa imong kinabuhi igsoon. I tell you wala pa'y nagkinabuhi sa will ni Lord nga nigawas nga nagmahay.
Like in my case, ako makaingon jud ko nga nung niabot po ko sa level nga nindot kay karon naga-enjoy ko. Kay going back day 1 katong gi-invite ko, the time nga nag-decide ko nga Lord, sige Lord, magkinabuhi ko diya sa imo. Wala ko laing gibutang sa kung nahuna o kasing-kasing nga i-pursue lang ginako ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Maura gid akong gibutang every time I make decision mingon ko unsa man nga decision. Will it lead me to the will of God? Will it make me stay in the will of God or ma-derail ko ani, mawala ko ani sa plano sa Ginoo? Kung makita na ko ay mag-abroad, magunsam sa abroad mangwarta ra. Dili ko makapangwarta dinhi. Dabi naraba ko yung ministry, dabi nangalagad ra ba ko sa Ginoo, biyaan ko lugar ni. Dili Lord, bisan pag pila ka dollar sa diya Lord. Dani lang ko Lord sa imong kabubuton. A lot of times dagan kay mga offers nga mga tempting, but mao lang ginakong ginagamit nga filter nako kung tama ba or mali nga desisyon nga buhaton, will ba ni sa Ginoo? Hello. Pag nakita nako, opposite sa will, dili ko ani. Sige na ko gingana igsoon sa kong kinabuhi. Nakita na ako nga, wala. Nindot giday ang kinabuhi nga naa sa will sa Ginoo. Amen? And I tell you, no, ikaw nga nag-pursue lang sa will sa Lord, si Lord nagibuhaton sa imong kinabuhi. Ingon yung word, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Igsoon, nagplano na si Lord para sa imo. Di ba? Mas maayo nga ang plano ni Lord ang ato'y pursue sa ato ang life. His plan, God will never fail. Pag ikaw mo participate lang ka, imo lang i-align ang imong kaugalingon diya sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, matuman ni nga plano sa Ginoo igsoon. That's why naman dari mga first timer, second timer, or could be gabalik-balik na kaog appeal sa simbalay. But then wala pagig ka nagbuhat og decision nga tinuoray imong ibutang ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. I believe this is the right time nga magbuhat ka ng decision igsoon. Again, sa ako dako kaya akong pasalamat yun. And every time makadumdum ko sa akong kinabuhi sa una nga wala ko sa Ginoo. And giunsa ko pag-plaster, pag-bless sa Ginoo karon, ginagamit ganing niya sa una. Walay pulos akong kinabuhi ako mga relatives mingon walay pulos ni nga bata. Tinuod gid wala gyud pa koy pulos. Destroyed kaayo. In shame, in disgrace. But then, God is so amazing. Nga sa diyang nagsugod ko kinabuhi diya saya, I allowed God to lead me and nag-follow lang ko siyang leading. Nakita na ko nga, nindot man di ay ang kinabuhi, gyud nga naa sa Ginoo. And so, it's a matter of decision, igsoon. So kung wala pa ka naka-decide, I'm giving you the opportunity to make that important decision right now. To allow God to come into your life and be the Lord, be the King, be the Savior of your life. Now if you are that person, come on, kita tanan sa simbalay, let's all close our eyes. Ay lang ka-conscious sa imong tapad. This is you and God. Kaya imong tapad, siya gyapon og si Lord. Kita ni before the Lord this time. And ikaw kabalo ka sa imong kinabuhi. Kung nakinabuhi ba ka diha sa Ginoo or wala sa Ginoo. Kung wala pa, make that decision igsoon. Sulayi. Managingon sa Psalms gani atong gibasa nga verse, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sulayi igsoon. Sulayi ang kinabuhi nga naa diha sa Ginoo. And I tell you, dili jud ka magmahay. Makaingon jud kag nindot gid ay ang kinabuhi diha sa Ginoo. So kamo kung gusto ka magbuhat ana nga decision, you can raise your hand
to God this time. Again, ayaw ka-conscious sa imong tapa. Just close your eyes, all of us, and just raise your hand to God. Ikaw na kung gusto ka mag-recommit, nakabuhat, nakag-decision before, but then along the way, na ay mga challenges nga nag-test sa imong commitment, na ay mga challenges, Lord, na ay mga kahimtang nga nagsulay, nga murakag nawala, napalong. Kung gusto ka mag-recommit, raise your hand to the Lord this time. And come on, all of us, now I will lead you in prayer. And just say this prayer with me. Lord Jesus, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for this opportunity, God. Thank you for your message, Lord, nga ako nadungog. And God, what am I waiting for? Lord, I will respond right now, God. I will say yes to you, Jesus. Come on, nagsoning na siya. Lord Jesus, Lord, come into my life. Be the Lord, be the King, be the Savior of my life. Lord Jesus, I need you, Lord. You are the way, the truth, and the life. Apart from you, Lord, I am nothing, God. Hallelujah. Come on, padayon tag-pray. Lord, pasayloa ko, Lord, sa mga sala nga nabuhat, Lord. Pasayloa ko, Lord, kung nag-decide ko magkinabuhi, layo sa imo. But right now, Lord, I repent, God, and turn back to you, Lord. Lord Jesus, salamat nga nagpakamatay ka sa cross para bayaran ng akong mga sala. Namatay ka, Lord. Gilubong ka, Lord. But Lord, nabanhaw ka on the third day, and you rose to heaven, oh God. You ascended to heaven. And Lord, I put my faith and trust in you, God. Lord, help me starting today to live my life according to your will, according to your purpose, God. This I pray in your name, Lord. Come on, just padayon like so. No, let me pray for you, Father. You see these hands, Lord, raised, oh God, to you. Lord, sila, Lord, nga nag-reach out, nagatawag sa imo, God. Lord, answer them. Lord, touch them this time. Let them feel your presence, your love, your intention, God, for their lives, Lord. That, Lord, you care for them and that you have a plan, Lord, sa ilang mga kinabuhi, God. Spirit of the living God, minister. Come on, Simbalay leaders. Now you can pray. You can pray sa mga tao diya kauban nimo. Kung na yung mga first timer diya, just pray for them. That God will touch them. That God will continue to reveal Himself to them. Oh God, salamat, Lord. I will run to you, to your words of truth. Not by might, not by power, not by power. Oh, declare this morning, Lord, by the Spirit of God. Yes, I will.
Lord. Salamat kay sa mong pulong, Lord God. Thank you, Lord, that you have reminded us, oh God, to be in the right community, Lord, to have a right perspective, and Lord, to have the right game plan sa among mga kinabuhi, which is your will, oh God. Your good, your pleasing, your perfect will sa among mga kinabuhi. Lord, salamat, oh God, everyone that has ears, Lord, let them hear what your word speaks, oh God. And even, Lord, this sa remaining, oh God, nga part sa among simbalay this morning, Lord, let your word, oh God, speak and change, Lord God, every mind, oh God. Lord, sa mga VIPs, Lord, nga nag-receive sa imuhang pulong, Lord God, sa everyone, oh God, who believed, oh God, and are saved, oh God, this morning, Lord God. Bless them, oh God, nga mapuyan nila, Lord, ang imong pulong. Lord, mapuyan nila, Lord, ang imong promise, oh God, that you love them, that you have plans for them. Lord, salamat kayo, Father. We give you the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, karon na naata sa ato ang giving, and ako po, nakarelate lang po ko sa giwali ganina ni John sa yung experience about going abroad, having opportunities ba. Nga kanang maignan jud ka nga, my profession is I am an accountant, and nagyoy mga invitations na ay mga persuasions nga makaingon gyud kag kanang sitaw gani maka-persuade gyud kung wala kay sakto nga understanding sa good, pleasing, and perfect will ni Lord sa imuha o sa imuhang tawag. Kung narrow or shallow ang imong pagsabot sa tawag nimo sa Lord, ma-persuade gyud ka tungod sa kanalagi sila po dito, napod sila experience nga maayo pod. So sa Psalms 43, sa Psalms 34:8 nga natilawan pod nila, taste and see kung naapoy maayo nga plano si Lord sa ilang life. But then kanabitang kita nga nakapuyo na sa plano ni Lord, natawag na, naka-respond na ta, na-disciple na ta, nakadungog ta sa pulong nga mas perfect gyud ang will ni Lord sa atong life. Then kana gyud kanang maka-learn gyud ka to say no, and you're gonna stand on it nga dili jud ka ma-convince na nga kanang dili na ka ma-persuade pa sa ilahang sa kana lagi na sila mga na experience nga wala pod ato nga time wala pod ka murag maayo gyud unta kayo no nga kanang madto na lang gyud dito, pero kana gyud kay kana lagi. So kanang isa pod na sa ato ang kuan diri sa finances, apil ato ang i-order nga dapat naatay right perspective. Dapat kabalota asa gikan atong source. Dapat kabalota nga dili kita ang main source sa ato ang income, sa atong finances, even sa atong ability, sa atong trabaho. So dapat kabalota nga the Lord owns everything, puro rata stewards. So regardless sa sulod sa imong bank account karon, sa imong tapad, no puro ra gyud ta stewards, walay kanang gi-own nato diri sa kalibutan, but everything in it, He created it to please Him. He created it to glorify Him, and He created it for His purpose. And kana sad na remind pod ko sa kanang ako ara pod ning devotional na sa Psalms 102 verse 17, because I remember nga naadyo mga situation sa life na makaingon gyud kag Lord tabangi ko Lord kay kanang sabi wala na koy lain matawag or matawagan og help. So na isa ka person diri nga atong ilailahon wala ginganlan diri, pero possible nga niagi ka sa same sa iyahang giagian. So like me, niagi pod ko aning iyang giagian before kay kana lagi naatay wala ta ni dako nga nepo babies. sorry sa term pero gamito na wala ta ni dako nga kana bitong naatay rich parents. So ni dako ko nga naadyoy kalisod kulang permi then nay moabot pero mawala ra pod kay kana lagi naata ani nga situation, and kani si murag kibali kani nga person atong sa Psalms 102:17 nakita na ko among sitwasyon ani sa una. So atong basahon, He will listen to the prayers of the destitute. He will not reject their pleas. So unsa day ning destitute, ana bitang tao ni siya, nakaagi na siya experience na kanang wala na siya. And kanang kung nangutana jud ko kay Miriam ani si Auntie Miriam. According sa iya destitute means lacking something needed or desirable.
or lacking possessions and resources, especially suffering extreme poverty. So mga tao ni sila, tao ni pwede imong tapad, tapos ni-respond siya, kay naagid na siya situation siguro. So mo nang nakaingon siya nga, maapil na lang ko aning nag-invite sa ko sa simbalay, kay murag wala naman po ko'y choice, asa man po ko karon padulong. And naaman po ko'y sitwasyon, basin ang Ginoo ra gyud ang makatubag ani. So kana bitaw, basin kana imong gi-invite, nag-responda siya tungod kay nana siya destitute nga kahimtang, naa siya kahimtang. And ang nakamaayo lang nga nag-yes na siya, nagabot na siya sa simbalay is, isa siya sa tubagon ni Lord. Kaya di ba nag-iyon iyang pulong sa Psalms 102, He will listen to the prayers of the destitute. Iyang paminawon ang pag-ampo anang imong gi-invite sa simbalay karon, and that is kanang makaingon gid na siya na kanang salamat nga imo kong gi-invite. So kung ikaw na naa ka sa simbalay tapos naa kay situation and makaingon kag makapasalamat ka sa nag-invite sa imo, then say your thanks to her or to him. Kay kani nga time na ay i-address si Lord sa imuha sa imong finances. And ginatudluan ta kay kaning tanan ta na atay mga bayronon every month, fair gid ang life. Kana makaingon ka nga, ako, ikaw, kita tanan na atay bayronon. Ang naka-unfair is, kanang wala kay ikabayad. Mauna siya, gitawag nag-destitute diri, kanang ang tao nga wala joy, pag nanay maningil, so maglisod kag lingi, asa na ko mo lingi, maglisod kag chat, asa na ko mo chat, kay ang akong mga gipang chat, nang utangan na po na ako. So kana ba, wala na jud kay matawag, destitute nga tao, destitute nga kahimtang. Pero kana maayo si Lord kay dili ka i-reject niya karon, but He will listen to your prayers. And He will not reject your pleas. So kung unsa man ang imong gipangayo, gina-appeal sa Lord, balik-balik, unsa imong paningil sa Lord nga, Lord, kani nga pag-ampo, kani nga kahimtang, dugay ra gyud ni. And ikaw na lang ako ang pag-asa karon. So you are so blessed kay para gid ni sa imuha nga Sunday. And kana siya no, kung tudloan ta ni Lord sa iyahang right perspective, maminaw jud ta sa word ni Lord. Same sa gi-remind ni John ganina, daga na kay kag nadunggan, tapos wala lang gyud nimo gi butangan og tiil og kamot imong pagtuo. Kay faith is an action word. So naa siya'y kamot og naa siya'y tiil. So kung nakadungog ka, nakasabot ka, let your faith walk it, let your faith work it. Nakanabitang imong buhaton, pagkaugma na gyud kay buhaton, dili nga nakadungog lang ka and then let it pass sa pikas dalunggan and then walay nahitabo sa imong life. Kay mao man na ang resulta kung nakadungog taw, shallow atong pagsabot, dapat klaruhon gyud nato nga nakasabot ta sa prinsipyo sa Ginoo. Especially finances, kay fair pod si Lord pag-abot ani. What you sow is what you reap. Kung nag-reap ka og good seeds, good works, ma-promote gyud ka. Pero kung nagsow ka og kanang nagsow ka nga dili ka maningkamot, nagsow ka nga lazy ka, nagsow ka compromises, so of course wala sad gyud kay ma-reap. So kana ba, what you sow is what you reap. But then kanang ang ato lang gyud is kailangan makasabot ta unsay prinsipyo, unsay right perspective when it comes to finances. So let's read in Malachi 3:10, instruction ni Lord para sa imuha nga destitute person nga naminaw karon. So ingon si Lord, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do this, says the Lord, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it and put me to the test. So, gihagit ka ni Lord karon nga testingan nimo ang iyang prinsipyo. Testingan nimo ang iyang perspective. Testingan nimo ang word ni Lord. So kung mawili man gyud ta maminaw anang naa na bitaw tay makita nagpa-blessing nagsakyanan, na-promote na sa trabaho, mawili jud ta makaingon ako next Lord. So excited gyud kita ako next Lord, pero what if mo ingon ka nga, Lord, ako na pod ang next i-process, Lord. Kanang ako na pod next ang i-prune, Lord. Ako na pod next ang maminaw, mo apply sa imong pulong, Lord. Kay para nga ma-experience pod na ako ang ilang na-experience. Kay kana lagi, kulang ra gyud di ay sa application, mao ra gyud na ang gap nga ma-experience nato ang abundance nga gi-promise ni Lord. Nga kung puy-an nato iyahang will, maminaw ta sa iyang pulong ato nang i-apply,
tuara, nara ang abundance nga gi-promise ni Lord, nara ang fully satisfied life nga gaingon diya sa John 10:10. And so, karon mo na akong challenge nga, kung nakay situation, destitute ka karon, plant a seed. Plant and name your seed. Plant your offering. Kung plant your tithes. So tithes, sa mga wala pa nakabalo, especially sa mga VIPs, tithes is your 10%. That is holy and sacred before the Lord. Gina-honor na ni Lord ang imong 10%. And once you return that to Him who is the source of everything, source sa imong trabaho, kabalo ka imong trabaho, dili gali na makasustain. Kabalo ka imong sweldo, dili gali na enough. So nganong kanabitang Lord, wala naman gyud. Kung ako ning i-withhold, kulang raman gyapon. So, ato gi-challenge atong self karon nga tudloy ko Lord nga ako na ihatag nga nagi faith nga ako gyung ihatag nako ni tungod kay nakasabot ko sa imong perspective Lord. Ihatag nako ning 10% tungod kay gusto nako palalumon ang akong experience sa imong when it comes to finances. And mo na ang ato ang challenge na maskig na atay situation karon, believe it nga temporary na and ready si Lord mo process sa imo. Ready si Lord mo tudlo sa imo and this is your day 1 kung imo nang sabton, dawaton, buhaton. And so in Mark 4 verse 20, ingon siya dere, the seed that fell on the good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. So if you are a destitute person, challenge karon nga mo plant, this is your promise, nga dili na utangon ni Lord. Your tithes, your offering, there will be a sure return of investment. Kay si Lord, dili niya gina-waste ang ato ang pagtanom. Dili wasted, dili scam ang pag-invest dira sa kingdom sa Ginoo. There is sure a return of 30, 60, or even 100 sa atong itanom ibalik dira sa kingdom sa Ginoo. And sige, let's pray. Yes, our God, Lord, salamat, Lord God, for this time. Thank you, Lord God, that everyone who has ears, Lord God, let them hear. Lord, open their understanding, their mind, oh God. Nga, Lord, makasabot me, Lord, makasabot sila, Lord, sa imong perspective when it comes to finances, oh God. I pray, Lord God, that every destitute situation, oh God, Lord, it will end today, Lord God. It will end today for those who will obey your word, to those who will, Lord, apply your word, to those who will give their tithes and offering with faith, O God. To those, O God, nga naay kasing-kasing, O God, desperate, Lord, nga imo silang isave. Lord, ingon ka sa imong pulong, Lord God, that this is the time. The time has come for God's promise to happen. Lord, salamat, Lord God, that this is your answer to them, O God, to us, Lord, who needs salvation when it comes to our finances, Lord. Bless every hands and hearts that gives this morning, O God, out of destitution, Lord God, out of circumstances, out of desperation. Lord, salamat, O God, that our faith, Lord God, when it comes to finances, Lord, will not remain words, but Lord, it is an action word. It will have feet, it will have hands, it will work it out, Lord. Salamat sa mga pagtuo nga ma-activate karon nga morning sa Simbalay, O God. Bless every hands, O God, that will give generously, faithfully, and consistently, Lord God. Thank you, Lord. We bless your holy name. In Jesus' name, amen and amen.